right now, mga kababayan, press con dito sa Indonesia Hotel para sa irrigation projects po. Nandito po si Congressman Sandy Conang Bicol, Chairman Committee on Appropriations. Ito naman po yung bago naming product na binibenta online. iGlow Serum, whitening po siya. Tingnan ninyo yung epekto sa aking anak na architect before and now. Yung mga inquiries po ninyo, dumiretso na lang kayo sa kanyang Facebook account, Riz Maravillas. Congress. So as I've heard, you will still be having the meeting, right, po, with the media present? Or shall we have it as a working lunch? What is the preference today with Congressman Koo, is the Regional Director of NIA, Engineer De Vera, to discuss with us the solar irrigation projects in Bicol. We know how important this is for the farmers, and this will be benefiting 4,560 farmers, multiplied by the numbers of the members of their families. Napakalaki pong tulong. And these irrigation projects will be centered on rain-fed areas, meaning wala pong presence ng irrigation yung ating NIA. So ito po yung ating pag-uusapan. We will be here to offer his support dun po sa ating mga problema. So to start the ball rolling, we'll have the opening statement first from, of course, good morning po ating lahat, ating mahal na Congressman, Sir, kung Pido, very supportive din yan si Kung Pido sa atin. Papasalamat kami na nandito tayo ngayon. Actually, we will brief you on irrigation projects here in Bicol. Pero as a hindsight lang, no, para malaman nyo, when I came to Bicol, pinag-aralan ko, ang regular allocation lang natin for irrigation for Bicol is tumatakbo lang yan ng 400 to 500 billion every year for the past 5 years. That's why, anong nangyari, ang irrigation development natin dito sa Bicol is only around 50%. Malaki pa yung potential na pwede natin gawin dito po sa Bicol area. When I met, Sir, hulaan niyo kung magkano yung allocation natin for 2024. 3.2 billion. So, ang laki. Hindi lang na doble, hindi lang na triple. Sabi ko nga sa Sir, swerte ng mga farmers natin na may kasangga na tayo sa Congress, sila Speaker, ating Pangulo, si Pangulong Pilipinas, especially si Sir, no? Hindi tayo napabayaan. Actually, sa standing ng NIA, sa 17 na offices, at least nasa top 5 tayo in terms of allocation. So maraming salamat dyan, Sir, sa naibigay nyo. Hopefully, magawa natin yung mga pangarap nyo dito sa Bicol. Every time na nag-meeting kami kasi ni Sir Pido, ni Sir Sandy, yan talaga yung sinasabi. So i-highlight ko lang ngayon, ano ba yung pinakamalaki? Ang pinakamalaking allocation natin for this year. Actually, ang allocation ng NIA for the whole year is around 40 billion lang, Sir, diba? Parati na lang yan. Pero this time, through the help ng ating Congressman, almost na doble po yan. And we're hoping na lalaki pa yan by next year. So we're preparing for a bigger budget for next year. So ang pinakamalaki po natin nagkuha dito, na naibigay dito sa Bicol area is of solar. Ito yung mga bago na irrigation system, bago yung mga technology niya, na I think makakatulong because of climate change. Bago na yung mga source ng tubig natin, kumakunti na. Because of through solar projects is pwede na natin itong magamit. Ang timeline natin, hopefully by end of the year, matapos natin lahat. So that by dry season, by next year, magagamit na ng mga farmers natin. Diretso ko na bang ito, Sir? This is a short video lang ito, no? Yan, irrigation project po sa buong Bicol region. Iba-ibang areas. For this project, itong 1.5 billion, we have 71 sites. 1.5 billion, which will irrigate 1,800 hectares of area. No? So, initially, we have 4,500 farmers sa listing natin na nakausap natin. No?
saan po yung mga priority natin? Priority areas natin, ito po yung mga red bed areas. Pag sinabing red bed areas, wala pong irrigation dyan, umaasa lang yung mga farmers sa sahod ulan. So kung sahod ulan, pag rainy season, doon lang nagtatanim. So mostly, once a year lang yung nagtatanim. No? With this realization of this project, magiging available na po yung irrigation water natin. So may potential po ito na yung farmers natin, ay makapag-dalawang beses na magtanim sa isang taon. Hindi naman natin sinasabing palay, pwede siguro during dry season, baka corn, no? Makasupport tayo sa corn industry dito sa Bicol area. No? So, malaking tulong po yan sa mga sa 4,500 farmers po natin. No? So, we have started the project na, no? We have identified the sites. Next slide please. Magiging productive po yung mga area na yan. At nagkaroon na rin tayo ng mga discuss, magkakaroon na sila. No? So, kung May, maka-harvest sila ng early as August or September, mataas yung presyo ng palay sa mga panahon na yan. So, talagang malaking impact ito, no? So, hindi lang ito yung project na, sabi ko, 3.2 billion ngayon. At sa amin ko lang po, we were overwhelmed talaga na ganun kalaki, no? Sanay kami sa maliitan, pero this time, talagang malaki po. So, natambakan kami talaga ng trabaho. Pero we're doing this talaga for the Bicol area. So, ito po yung magiging impact niya eventually sa mga projects natin. And then for 2025, dala ko na yung proposal kasi magbabudget ko na naman tayo, mag-budget ko na naman tayo sa proposing 5 billion for Bicol area for next year. Nandito na yung mga proposal na yung Manito, yung Malinaw, and then San Francisco, Boracay. We're going to study for that area. Para kung makikita nyo kasi wala tayong malalaking dam dito compared to Northern Luzon. So yun ang gusto ni Sen na pagkaroon tayo ng at least malalaking dam dito na hindi lang good for irrigation, pwede mong support yung domestic water. Eventually kung mataas yung dam, baka pwede rin for electric production. No? So yun po yung mga future na pinag-uusapan namin sa guidance at tulong ng ating mahal na congressman. So our speaker na sana by next year, mapalaki pa natin yung funding natin for people. So yan po sir, yung status ng mga projects natin for 2024 po. Who is here to answer also our question. And siya po yung rason kung bakit po ganito po yung programa nila. Para po talaga sa Bicol region. Marami po dito sa atin. And we are so blessed to have him in the House of Committee on Appropriations. So Congressman, you have the floor now. Yeah. So, yes, Ali, thank you for your presentation. Talagang tagal ko na itong hinahantay na gusto mo lang kasi lagi namin sinasabi na sa solar fertigation, ang kagandahan po dito, yung dating lalo kung nagka-crop ka ng 5 metric tons per year, magdodoble, magiging 1 times 1.8 is around 9 metric tons. No? So, kaya excited po talaga kami ID na ma-increase yung production. Aside from, sabi mo kanina, magiging double or triple planting. No? Kasi nga, yung pinapakita ni ID pictures kanina, yun nakatiwawala, hindi siya naihigil, upland, no? So yung tubig ngayon, with this, makakapag-drill ng diretso mismo sa lupa, tulad ng mamaya, masasabi ni Mayor. So, ang kailangan ko sanang data ID is, hindi mo ready ngayon is, ilan ang requirement ng Bicol region na bigas, and kaya ba natin maging food security, self-sufficient? Kasi una-una yun ang gusto ligasihan ng ating Pangulo na maging self-sufficient tayo before he steps down, and yun din po ang gusto kong mangyari for Bicol. And kung pwede nga, exporter pa tayo sa ating mga gaya ng Bohol, gaya ng Daisia, gaya ng Mindoro, na
sufficient and exporter ng mga bigas para makapaglagay tayo ng mga silos. Usapan namin ni Administrator Gilen, pwede tayo maglagay ng mga warehouse sa bawat facilities ng NIA, ng offices, sa Ligao, sa Naga. At the same time, lagyan na rin ng solar dryer, rice mill. Kasi meron tayong contract farming, no? Na kanina, report ko yan kahapon sa ating speeches na by August or September, mag-start na magbenta ang NIA ng 29 pesos na contract farming. Hindi ko lang alam, kasi hindi ko na nakialaman si Admin Gilen kung nabigyan ng Bicol doon sa in-allocate namin ng 3.4 billion pesos for contract farming. Then nag-usap din kami kung kaya ilan pa ang absorptive capacity ng NIA para next year malagyan ko pa ng additional for the contract farming ng 29 pesos per kilo. Kasi very important po yan. Pag nagawa natin yan, mapapababa natin ng 50% ang bigas from 55 to 60 ngayon, being 29. So malaking bagay po yan. So anyway, Heidi, meron ba tayong contract farming dito sa Bicol? Yes po sir, regarding self-sufficiency, unfortunately, as of now, hindi pa self-sufficient ang Bicol. Based on PACA record, bibisit pa tayo. That's why very important na itong mga projects na ito. Na one concern is mababa rin yung production natin dito. Based sa data ng DA, around 4.1 lang, no? Parang 80 kabals lang ito per hectare. Compared to sa mga Nueva Ecija, nag-harvest sila ng 160 to 200. Why? Yung fertigation. Yung farmers kasi natin, umaasa lang doon sa butcher, no? Fertilizer butcher ng DA. Good for 3 lang naman ata yun, 4. Ang requirement talaga natin is 6 to 7 para maganda yung production mo. Yun nga, kaya nga yun yung ini-institutionalize namin, no? Mini-meeting namin yung farmers na hindi lang irrigation yung kailangan natin. Kailangan din natin patapain natin yung lupa para mapaganda yung harvest natin. So yun yung nakikita namin sagot para maging sufficient tayo. Plus this one, sabi ko nga 50% pa lang as developed dito. Pag natapos natin lahat ng projects natin in the next 5 years, no, sa panahon ng ating mahal na Pangulo up to 2028, kung extension pa, hindi ko alam sa 2020, ang target natin for Bicol is aabot tayo ng around 70 to 80% developed area. Pag naabot po natin yan, magiging sufficient na po ang Bicol area in terms of population versus production na pag na-increase natin. So yun po yung nakikita namin datos na pwede natin ang ilan pa ba yung kailangan natin for Bicol kung nakita nyo yung news item ni administrator namin. Sa buong Pilipinas, 1.2 million hectares pa ang walang irrigation. Anong hinihingi niya sa Congress? 200 billion per year daw. So yun yung estimate talaga namin. No? If we want the whole Philippines to develop, dapat food security yung priority ng funding. Kaya lang, every year nga sabi ko nga 40 billion lang kami. So, kaya hindi namin na-address. So, maintindihan na hindi namin na-address lahat. No? But we are maximizing. Sabi ko nga, ito yung chance dito sa Bicol talaga. Kasi nandito yung approach yan. Yung samantalahin natin na kaya nga nagpo-propose kami ng marami kaysa para at least umangat tayo. Ito yung, sabi nga, ito yung bagong technology na because of climate change, no? Nagbabago na kasi yung mga rivers natin. Yung problema nga nila sa uwas, kung minsan nabibitin na sila sa tubig. So with this project, nakikita naman natin, no? Pinakita natin kanina na anytime, pag may time, hindi ka na mag-aantay ng schedule. No? Paandalin mo lang to, may tubig ka na, di ba? So yung isang area nito, around 20 to 30 unit. So maraming farmers yung makikinabang. It's management lang siguro na dapat alagaan ng mga farmers natin ito kasi malaking investment natin dito. Sana hindi nakawin o bantayan mabuti. So tulong-tulong lang ito. Kasama naman natin yung mga LGU dito na i-present ko na rin pala lang ito na
tulungan kami, especially sa mga barangay, na hindi basta-basta masira yung mga investment natin. Malaking in the long run. Pangalawa po, marami po tayong pump irrigation system na existing dito. Pero yan diesel, yung iba kuryente. Kaya po kasama yung masba dito. No? Yung masba po, nakautang ko sa kasuri ko ng around 6 million. Pinutulan na siya. For the past 2 years ata, hindi na nagtatanim yung mga farmers doon. Around 1,500 hectares. Yan laki. So, ginawa natin, nag-coordinate tayo sa masba, ay sa kasureko na hulog-hulugan na lang. Para makabangon. So, ito, isa yun na i-convert natin for solar na rin. Kasi nga, nung dinevelop yung irrigation system noon, mura pa yung diesel, mura pa ang kuryente. Pero sa high cost na yun, talagang nararamdaman po namin na nahirapan na talaga sila. So, ito yung bagong technology na solar. Hopefully, may convert natin yung iba para at least mapawasan yung load po nila sa operation cost. No? At least, kung mababa yung operation cost nila, tataas naman yung profit nila eventually pag maganda yung presyo ng bahay natin. So yun po yung long term no, na gusto natin mangyari, na gusto rin ni Sir yung mangyari na for our farmers in Bicol po. So, kasi kung open yan, ayaw mong ihalo kasi baka mawala lang yung abono, sayang. So through this, ginagawa na po sa Israel kasi yan, no? At nakita natin na very productive kasi direkta yung kaya nga fertigation, no? Fertilizer at irrigation. Kaya fertigation ang tawag nila, no? So yun. Fertilizer plus irrigation, fertigation. So habang nagpapatubig ka na, ilagay mo na yung abono doon, ibig sabihin less labor ka. Kasi hindi ka na mag-spray, di ba? So less labor, tapos mas effective kasi nga sumasabay na siya sa tubig. Wala siyang losses sa air, wala siyang losses sa iba. So ito yung bagong technology na nakita natin na ginagawa sa Israel. Sa totoo lang, sa initial cost nito talaga mahal. Pero in the long run, I think makakabawi tayo po dito. Pakita niyo naman na because of additional production, makakaligom tayo ng 140 million per year na income ng mga farmers natin. So in the long run po, mapapawasan na yung operation cost kasi wala nang fuel, wala nang electric, and then madadagdag pa yung fertigation. Yun po yung fertigation na sinasabi ni Sir. Dapat tayo ng 100% irrigation na matapos dapat in 3 years 100% fully integrated, fully irrigated, and fully fertigated with warehouses, solar dryer, rice mill, pati yung mga delivery truck para ma-deliver natin, and also contract farming. Magkano kailangan natin ng pondo? Kasi itong contract farming, ang explanation is bibigyan mo ng libreng fertilizer, libreng bini, libreng pesticide, around 30,000 pesos per hectare. Then yung 20,000 pang sweldo ng farmers per every hectare. Then, out of yung mapuproduce niya, which is around 5 metric tons at target, ibabalik sa niya, babayaran ulit ng 50,000 pesos. So, ang cost doon, pag dinivide mo, is around 29 pesos per kilo. So, hindi na natin kailangan import kasi mas mahal yung bigas, pero habang pag na-fertigate natin yan, na-irrigate, magiging murang-mura po ang bigas kasi madodouble yung production or triple. Actually, hindi ko na-explain kanina yung contract farming. No? Ito yung bago na project din natin na sinuportahan ng ating mahal na congressman. No? Ito yung contract farming. Bakit nagkaroon tayo? Nung last year kasi, balitang-balita na yung El Nino. Diba? El Nino. Natatamaan tayo. So, sa NIA, nakita natin na magkakaroon talaga tayo ng losses because of El Nino. So, in preparation for that, nag-propose ang ating mahal na administrator na dapat magkaroon tayo ng contract farming. Na magpapatanim tayo ng maganda, well supported to. No? Iba rin naman yung sa DA, iba naman yung sa NIA. So, for the whole Philippines, for the whole country, we have
target of 40,000 hectares with a target production of 5 tons. So, i-multiply mo, yung 5 tons is 5,000 kilos. No? Kung i-multiply mo yung 5,000 kilos sa 40,000, ang laki po yan. Ilang kilo po yan? Million kilos of kisyan. So, nag-umpisa po tayo, and then ang expected harvest natin is itong ang August, September, up to October. So, kung magiging successful po yung harvest natin yan, yan po yung sinasabi nilang ibebenta natin ng 29. So, whole Philippines po yan, lahat ng regions binigyan. For Bicol area po, nakakuha po tayo ng around 1,500 sir. No? Kasi maraming tayo naghati-hati. Kasi ang gusto lang ating administrator, ating Pangulo, na sabay-sabay buong region, magbebenta kami ng 29 pag nag-harvest lahat yan. So, kung imagine mo lang, babahayin ang buong Pilipinas ng 29 pesos na bigas. Magkakaproblema na yung mga traders dyan kung sa paano nila sasabayan kami. No? So, yun po, no, expected harvest nga sa August, September, and October. So, tuloy-tuloy po, may mga nauna kasi na nagtanim na. So, yun yung harvest na kay August. So, salamat, no? Na nagkaroon tayo ng project na ganyan, no? Ito yung po ng ating administrator, pinaportal naman ng Congress, no? Na napuntuhan. By next year, actually, sir, nire-request nga nung iba, dapat daw sa Bicol, 3,000 hectares na eh. Kasi 1.5 lang na-share natin doon sa 40,000, sir. So, hopefully, sa contract farming po, sa whole area ng buong Pilipinas, 40,000 lang. Kaya natin, 4,000. Nag-propose ako ng 3,000 eh, kung malagdagan pa sir. For next year, we're hoping na malaki-laki. No? 4,000. Hindi, 1,500 lang. Pero buong Pilipinas kasi ang pinarget ni administrator is 40,000. So hindi naman na tayo agrabyado doon. Malaki-laki na. Farmers, Happy sila. Ang nangyari dyan, no? Ang kagandahan nito, sabi nga ni sir, ibibigay namin lahat. wala silang punan. Wala nga punan eh. Sugal nga lang niya to eh. Sugal namin to. Pinukunan namin yung 50,000. Inputs yung 30, yung 20 para sa pag-araro, di ba? And then, pag na-hit pa nila yung 5 tons, kasi gusto natin talaga na-hit yung 5 tons eh. Kasi 4 tons lang kasi eh. Bibigyan pa natin siya ng another 50,000. Diba? 50,000. Pero kung kunin namin lahat yung production niya, yun naman ang ibebenta natin sa mga tao ng 29. So, magandang project po yun. No? Kumita na yung farmer niya na wala siyang... Kasi alam naman natin, yung mga farmers natin, kung saan namumutang eh. Yun, wala talagang pinuhunan natin. Eventually, yung output naman yan is makakabenta tayo ng mura na around 29 pesos. Yun po yung target talaga na ang nagiging problema, tama yung sisal, no? Nagiging problema natin pag harvest namin yan, saan nilalagay ng niya? Wala naman kaming warehouse. Kaya naghanap kami ngayon ng mga cooperatives na may mga milling area na pwede natin pagtambakan. Kasi wala kaming paglalagay. Hindi kami ready talaga, wala kaming warehouse as of now. So, yun yung sinasabi ni sir na sana may program namin by next year yung mga warehouse na yan para tuloy-tuloy yung contract kami. Sila yung nakakaalangan sila, may perang LGU, calamity pa din. Kaya as of now, nakastanda yan. So pwede nilang gamitin pampaikot. Ngayon, si Mayor Scorto. Marami nag-certify kahapon na local na sa Albay Mayors na willing, kasi pinag-usapan namin yan, yung gilid. Kaya mag-produce ng 29 pesos pero paano yung distribution? Kung idadaan natin sa traders yan, siyempre kailangan nilang kumita. Another 3 pesos. Si Mayor naman, si Mayor Escoto, mga mayors naman. Kung para sa tao naman yan, and wala namang loss. Happy naman si Mayor, in aid of re-election. Siguro naman, happy si Mayor, wala nang friction cost. No? Ano Mayor? So, sa Cebu, si Garcia, gusto yung bilhin, si Governor Garcia, gusto yung bilhin. Then another yun, mga government agencies. No? Pag hindi pa talaga worst scenario, ayaw ko sana mangyari, yung DSWD. Kasi yung DSWD, binibigyan na natin sila ng
yung sa 4-piece na 120 billion pesos. So, may subsidy na sila na ano. Kumbaga, sana last priority sila na pakinabang kasi meron na silang cash na natatanggap, no, na pondo para pambili ng bigas, pagsuporta. So, buy the cheaper rice, sana yung kaliwa rin, no? Isa rin yung sa isang buyer, no? At saka NFA. So, yun ang mga ano, actually itong contract farming ID, no? Si admin, unang kausap ko dito ng idea dito sa PCA, si Bernie Cruz, no? Kaso lang, nung buti na lang nakilala ko si admin. Ay ba admin, sabi ni Bernie, kaya mag-implement ng contract farming. But nadali, i-release sana yung pera sa Philippine Coconut Authority. Kasi, ano ba itong nakukolekta natin sa rice tarification law? Bakit binibigay lang basta sa farmer na walang agreement? So tapos nabibenta pa ng masyadong mataas. So sana naman, meron na silang windfall na napakataas ang presyo ng bigas. Ang cost lang naman ng bigas is around 10 to 12 pesos kung yung direct inputs lang pag-usapan. So, ma-adjust. So, anyway, nag-usap kami isang araw ni Atin Gilles sa plano, sabi ko, kung pwede mag-add ulit yung kaya ko ba another 10 billion. Sabi niya, kaya niya daw kasi 1.2 million metric tons na square hectares na lupa na pwede pang i-contract farming. So, anyway, dito na lang sa Bicol, di ba alam na, di ko kasi pinakialaman yung allocation na linagay ito. So, this time, paano natin, pa-increase natin from 1.5 to 4,000. Thank you very much. Siyempre, special lang, ikaw tayo nag-iisip, wala nga naman, ano may premyo? Pero tayo kung problema, nagpupuyat tayo para mabigyan ng ano. And in fact, nagkaroon pa nito ng congressional hearing sa Congress dahil kini-question ng mga leftists. Nung nalaman nilang nakapagplata na diretso, bibigyan ng fertilizer, bigyan ng bining, sabi nila, this is a genius idea na ano. Another idea